Good day mga palangga! Kumusta kayo lahat dyan? Today is Saturday and July 26, 2025. Almost 2 weeks na tayo simula nung naisugod tayo sa hospital. Ano nga ba yung naging dahilan ng pagsugod sa akin sa hospital, guys? Kwentuhan tayo habang maglilinis ako ng aking mukha, no? So, ayun na nga guys. Last year, September 2024, nakitaan ako ng stone sa gallbladder ko. Nagpa-check up naman ako at nawala naman yung pananakit-nakit ng tiyan ko kaya hindi ko na siya ininda. Akala ko okay na. Pero may times na dumadaan talaga yung sakit at nawawala lang din naman. So, nag-research pa ako noon kung ano yung mga pwedeng gawin para matunaw yung bato kasi nag-hope pa ako na sabi nila nawawala din naman. Na-try ko yung mga Epsom salt na may kasamang lemon at saka olive oil. Inom-inom din ako noon. Pero wala talaga. Pero nawala din naman ang sakit kahit paano. Hanggang sa this year, parang lagi-lagi na siyang sumasakit. Pagka umiinom ako ng Gaviscon, nawawala naman siya. Tapos bumabalik din ulit. Inom na naman ako ng Gaviscon, nawawala, babalik na naman ulit. Ayun na nga. Nagpa-check up ako sa East Avenue sa OPD kasi nagpanay-panay na talaga siya ng sakit. Kung saan pa na nagpa-check up na ako, doon pa talaga nag-worsen ng sakit, grabe. So, in-schedule ako ng ultrasound. Tinulungan na ako ng aking kaibigan na si Gian na magpa-schedule kasi ang tagal ng schedule. And si Gian talaga yung nag-ano sa akin, nag-push, magpa-check up ka na be, magpa-check up ka na be. Lahat din naman ng mga kasama ko sa hospital, sa office, nagsasabi na magpa-check up na ako. So, yun, nagpa-check up. Agoy, hindi man naghintay sa akin ang schedule ng pananakit ng tiyan ko. Grabe. Nagtuloy-tuloy man, nung pa nagpa-check up ka na, may gamot ka na, saka pa grabe yung sakit. Hanggang sa hindi na nga kinaya ang sakit, ayun, naisugod na sa hospital kaagad. Gabing-gabi, nagsugod sa hospital kasi sobrang sakit talaga siya, be. Grabe pa yung experience ko sa ER ng East Avenue. Grabe talaga. Ilang araw ako nakaupo sa wheelchair. Private pa ako nun, ha. Grabe talaga. Ganun kadami ng mga pasyente sa East Ave. Meron pa nga akong kasabayan doon na namimilipit na talaga din sa sakit, katulad ng sa akin. Pero pinauwi pa rin siya kasi wala nang kwarto. Grabe. Pumunta kami ng ER ng 8 PM. Nasa wheelchair lang ako. Nakaupo lang ako doon sa wheelchair. Nung unang wala pa nga akong wheelchair eh. Ginawa na naman ang paraan ni Gian na magkaroon ako ng wheelchair. Kino-ordinate niya na naman doon sa staff. Buti mabait din yung staff na binilinan niya. Kahit sira-sira ng wheelchair, okay lang. Basta makaupo ako. Ganun. 2 gabi talaga ako sa wheelchair. Nakaupo lang. Grabe. Tapos kitang-kita ko pa yung mga pumapasok doon, mga duguan, kung ano-anong sakit, lalabas, iiyak, yung mga bantay, sugod sa mga dugo-dugo ng mga pasyente. Grabe talaga. As in, first time ko talaga na isugod sa ERB na ganun kadaming pasyente. Nasa sahig na nga yung iba eh. Ganun kadami ng pasyente sa East Ave. Grabe talaga. So, Friday night ako nandoon sa ER, Sunday mga mag-afternoon na ako nag-iakyat sa kwarto namin. Buti na lang din talaga yung mga nurse na sa akin, na-assign sa akin, at saka yung doktor o resident fellow ni Doc. Ang bait din. Pag sinasabi ko ang sakit talaga, turok sila kaagad ng pain reliever sa akin. Pag nag-subside yung sakit, tawagin ko na naman ng nurse, ang sakit na naman talaga, o turok na naman siya ng hupa na naman yung sakit. Hanggang sa dumating ako sa room namin. Monday pa afternoon ako na operahan, guys. Kahit dapat nga daw yung schedule ko Wednesday pa. Pero nung naikot sa akin si Doc, pinisil-pisil, ganyan ba yung yung gilid ko. Ayun, sobrang sakit, ganyan lang, hindi madiin, pero grabing sakit. Ayun, sabi ni Doc, emergency na to, Angie. Sabi niya kay Doc Angie. Agad-agad man, oy. Walang kaabog-abog. Afternoon ng Monday. Sinugod ako sa operating room. Ayun. Inopen talaga yung tagiliran ko. Nag-explore sila doon sa loob ng, ng organs ko. Ewan ko paano bang ginagawa doon. Basta pagising ko na lang. Ayun, operada na naman ako sa pangatlong pagkakataon. Operada na naman. Mas malaki pang opera kaysa sa una kong mga operasyon. At feeling ko, mas masakit pa to kaysa sa mga una kong operasyon. CS ako, guys. 2 beses ako CS. Pero parang ito yung pinakamasakit. Ito talaga yung pinakamasakit. Grabe. At ito yung pinakamahabang hiwa ko. Remembrance na naman. Saya, diba? Kaya kayo, mag-ingat-ingat kayo sa mga kinakain nyo. Talaga. Hindi talaga biro magkaroon ng gallstone. So, pakita ko sa inyo sa susunod kung gaano kalaki ang nakuha sa akin gallstone. Sunod na ha. Abangan nyo. Papakita ko sa inyo, magugulat talaga kayo. Bye!